Alam niyo ba na pagdating ng isang babae sa edad na 60, ang panganib niya sa atake sa puso ay katumbas na ng sa isang lalaki. Sa loob ng maraming dekada ang sakit sa puso ay itinuring na isyu lamang ng mga kalalakihan, isang mapanganib na maling akala na naging dahilan kung bakit milyon-milyong kababaihan ang napabayaan at hindi nabigyan ng sapat na suporta. Ito ay isang nakakagulat na katotohanan at binibigyang diin nito ang isang bagay na madalas nating binabaliwala. Ang biolohikal na kalagayan ng katawan ng isang babae ay dumaranas ng malaking pagbabago pagkatapos ng menopause. Ang mga pananggalang na dati nating taglay ay nagsisimulang humina at ang mga paraan na nagpanatili sa ating kalusugan noong tayo ay nasa 40s at 50s ay hindi na sapat para sa masiglang buhay na nararapat nating maranasan sa ating 60s, 70s. At higit pa, ako po si Dr. Mila De La Paz at sa loob ng mahigit 20 taon, inilaan ko ang aking propesyon sa geriatric wellness na partikular na nakatuon sa mga natatanging pangangailangan ng mga kababaihan sa kahangahangang kabanata na ito ng kanilang buhay. Nakausap ko na ang libu-libong kababaihan na lumalapit sa akin na ang pakiramdam ay nabawasan. Bawas ang enerhiya, bawas ang sigla at hindi na gaanong komportable sa sarili nilang katawan. Nasabihan sila na ang pagkapagod, brain fog at ang unti-unting pagkawala ng sigla ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Narito ako ngayon upang sabihin sa inyo na isa ito sa mga pinakalaganap at pinakamapanirang alamat tungkol sa pagtanda. Ang ideya na ang inyong pinakamagagandang taon ay lumipas na ay hindi isang biolohikal na katiyakan. Ito ay isang kultural na salaysay na mayroon tayong kapangyarihang baguhin. Ang pagkakaroon ng masiglang buhay pagkatapos ng edad 60 ay hindi tungkol sa paghahanap ng fountain of youth sa pamamagitan ng mga mamahalin at hindi na patunayang suplemento o mabibigat na ehersisyo. Ito ay tungkol sa matalino at nakatarget na nutrition. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga partikular na pagbabago sa pisyolohiya na nangyayari sa loob ng inyong katawan, ang mga pagbabago sa inyong circulatory system, ang bagong hormonal baseline, ang pagtaas ng cellular stress, at pagbibigay dito ng mga tamang kagamitan na kailangan nito upang umunlad. Ang daan patungo sa muling pagbawi ng inyong enerhiya at ng magandang likas na esensya ng pagiging babae ay hindi matatagpuan sa isang komplikado at mahigpit na dieta. Ang solusyon ay mas simple at sa totoo lang, mas masarap. Ngayon, hindi ko kayo bibigyan ng mahabang listahan ng mga nakakalitong payo. Sa halip ibubunyag ko ang 3 kahangahangang makapangyarihan, ngunit napakasimpleng pagkain. Hindi ito mga kakaiba o mahirap hanaping sangkap, kundi mga simpleng pagkain na makikita ninyo sa inyong lokal na pamilihan mula sa isang SM supermarket sa Metro Manila hanggang sa isang palengke sa Davao. Ating tuklasin kung paano ang 3 pagkaing ito ay magiging inyong pinakamahusay na mga kakampi sa pagsuporta sa malusog na daloy ng dugo, marahang pag-armonya ng inyong postmenopausal hormones at muling pagpapaliyab ng maningning na enerhiyang pambabae na siyang karapatan ninyo sa bawat edad. Simulan natin sa isang sistema na napakahalaga sa bawat aspeto ng inyong kalusugan, ang inyong circulatory system. Madalas nating marinig ang pangkalahatang payo na kumain ng masustansya para sa puso at mag-ehersisyo ng madalas. Bagamat maganda ang intensyon ng mga payong ito, lubos itong hindi sapat para sa isang babae na higit sa 60 anyos. Nabibigo nitong tugunan ng isang kritikal at may kaugnayan sa edad na proseso na nangyayari sa loob ng inyong halos 100,000 kilometrong mga daluyan ng dugo. Habang tayo ay tumatanda, natural na nababawasan ang produksyon ng ating katawan ng isang himalang molekula na tinatawag na nitric oxide. Isipin ninyo ang nitric oxide bilang sariling master regulator ng daloy ng dugo ng katawan. Ito ay isang vasodilator,
Ibig sabihin, nagpapadala ito ng signal sa mga makinis na kalamnan sa pader ng inyong mga ugat artery walls na mag-relax at lumuwag, na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng malaya at madali. Ang prosesong ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na presyo ng dugo, ngunit ang kahalagahan nito ay higit pa roon. Ang tamang daloy ng dugo ang naghahatid ng oxygen at mahahalagang sustansya sa bawat selula ng inyong katawan. Ito ang nagpapanatili sa inyong utak na matalas, sa inyong mga kalamnan na malakas, sa inyong balat na kumikinang, at sa inyong enerhiya na mataas. Kapag bumaba ang antas ng nitric oxide, ang inyong mga ugat ay nagiging mas matigas at makitid. Maaring magsimulang tumaas ang presyo ng dugo, tumataas ang panganib sa mga sakit sa puso, maaari kayong makaranas ng pagkalito o pagkalimot, at mararamdaman ang palaging pagod na umaabot hanggang sa buto. Ang simpleng paglalakad, bagamat nakakatulong, ay hindi sapat upang labanan ang partikular na pagbaba ng molekulang ito. Kailangan natin ng isang nakatarget na estratehiya sa nutrition upang direktang mapalakas ang produksyon ng nitric oxide ng ating katawan. Dito pumapasok ang ating unang bida na pagkain ng beetroot. Ang beets ay masasabing pinakamabisang natural na pampalakas ng nitric oxide. Puno ito ng dietary nitrates na matalinong ginagawang nitric oxide ng inyong katawan. Hindi lamang ito isang teorya, ito ay isang dokumentadong siyentipikong katotohanan. Ang pagkain ng beets ay maaaring magkaroon ng nasusukat at positibong epekto sa kalusugan ng inyong sirkulasyon sa loob lamang ng ilang oras. Ang solusyon ay gawing regular na bahagi ng inyong buhay ang makulay na gulay na ito. Hindi ibig sabihin na kailangan ninyong kumain ng nilagang beets araw-araw. Maraming paraan para ihanda ito. Maaari ninyo itong i-roast na may kaunting olive oil at rosemary hanggang sa ito ay maging matamis at malambot. Maaari ninyo itong gadgarin ng hilaw sa mga salad para sa dagdag na kulay at lutong. Para sa mas puro, maaari kayong uminom ng 100% purong beetroot juice, mga 120 hanggang 180 ml, kalahating baso sa isang araw, ay sapat na para makagawa ng pagbabago. Maraming grocery stores tulad ng SM Supermarket o Pure Gold ay nagbebenta na rin ng mga pre-cooked beets na handa ng hiwain para sa salad o ihalo sa smoothie. Ang magandang simula ay kumain ng isang katamtamang laking beet o katumbas nito sa juice o powder 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. Naaalala ko ang isang pasyente ko, si Aling Margarita, isang 68 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu City. Lumapit siya sa akin dahil sa patuloy na pagkapagod tuwing hapon na nagiging hadlang sa kanyang hilig sa paghahalaman. Ang kanyang presyo ng dugo ay nagsisimula na ring tumaas na ikinababahala niya at ng kanyang pamilya. Hindi kami gumawa ng malaking pagbabago sa kanyang dieta sa simula. Idinagdag lang namin ng isang baso ng beet juice araw-araw. Sa loob ng 1 buwan, ibinalita niya na nawala na ang kanyang pagkahapo tuwing hapon. May sapat na siyang lakas para magtagal sa kanyang minamahal na hardin at sa kanyang sumunod na check-up, bumuti ng malaki ang kanyang blood pressure reading. Ito ay isang simple at nakatarget na pagbabago na nagbigay ng malaking resulta, direktang tinutugunan ng ugat ng kanyang humihinang enerhiya. Gusto ko munang kumustahin kayo. Sino sa inyo ang nakapansin na ang inyong enerhiya ay mas madalas bumababa kaysa sa gusto ninyo? Nahihirapan ba kayong manatiling aktibo sa buong araw o nararamdaman ninyo ba ang pagod na mas maagang dumarating? Ibahagi nyo naman sa comments. Ang inyong karanasan ay totoo at nararanasan din ng marami. Kung ang impormasyong ito tungkol sa daloy ng dugo at beets ay nakatulong sa inyo, paki-type po ang 1 sa comments. Nakakatulong ito sa akin na malaman kung ano ang pinakamahalaga sa inyo. Kung hindi naman, paki-type ang 0. Ang inyong feedback ay mahalaga para sa akin upang mapabuti at maibigay ang pinakamahusay na gabay sa hinaharap.
Ngayon dumako tayo sa ating pangalawang kritikal na bahagi, balanse ng hormones. Kapag pinag-uusapan natin ang hormones at mga kababaihan, ang usapan ay madalas na umiikot sa mga malalaking pagbabago ng perimenopause at menopause. Ngunit ano ang nangyayari pagkatapos humupa ang mga hot flashes? Ang buhay, pagkatapos ng edad 60, ay nasa isang bagong hormonal landscape kung saan mababa ang antas ng estrogen. Ang bagong baseline na ito ay may malawakang epekto na madalas ay isinasantabi bilang bahagi lang ng pagtanda. Ang patuloy na mababang estado ng estrogen ay maaring makaapekto sa densidad ng inyong buto na nagpapataas ng panganib sa osteoporosis. Maari itong makaapekto sa inyong mood at pag-iisip at maaari itong magdulot ng hindi komportableng pisikal na pagbabago tulad ng pagnipis ng balat at panunuyo ng ari na maaring makaapekto sa intimasiya at pangkalahatang kalidad ng buhay. Para sa maraming kababaihan ng hormone replacement therapy HRT ay hindi isang kanais-nais na opsyon o hindi ipinapayo ng doktor. Ang dating paraan ay simpleng tanggapin na lamang ang mga pagbabagong ito. Ngunit dahil dito ang mga kababaihan ay nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan at pagkakakonekta sa kanilang katawan. Ang kahalagahan ng pagtugon sa pagbabagong hormonal na ito gamit ang nutrition ay hindi maaring maliitin. Kailangan nating bigyan ng ating katawan ng banayad at natural na suporta upang matulungan itong harapin ng maayos ang mababang estrogen na kapaligiran. Dito pumapasok ang ating pangalawang makapangyarihang pagkain, ang dinurog na flax seeds, ground flax seeds. Ang flax seeds ang pinakamayamang dietary source ng isang uri ng plant-based compounds na tinatawag na lignans. Ang lignans ay isang uri ng phytoestrogen na isang kahangahangang substance. Ang phytoestrogens ay may istrukturang molekular na katulad ng sariling estrogen ng ating katawan na nagpapahintulot sa kanila na kumapit sa mga estrogen receptors. Gayunpaman, mas mahina ang epekto nito. Sa isang postmenopausal low estrogen na kapaligiran ng mga lignans na ito, ay maaaring magbigay ng banayad na aktibidad na estrogenic na tumutulong na pagaanin ang ilan sa mga epekto ng pagkawala ng estrogen. Maaari itong mag-alok ng suporta para sa kalusugan ng buto, tumulong sa pamamahala ng mga antas ng kolesterol na may kaugnayan din sa estrogen at maaring mabawasan ang discomfort ng panunuyo ng ari at pagnipis ng tissue. Ang susi dito ay dapat na dinurog ang flax seeds. Ang buong flax seeds ay dadaan lamang sa inyong digestive system nang hindi inilalabas ang kanilang mahalagang lignans at malusog na omega-3 fats. Hindi kayang sirain ng inyong katawan ang matigas na panlabas na balat nito. Ang solusyon ay isama ang 1 hanggang 2 kutsara ng dinurog na flaxseed sa inyong dieta araw-araw. Ito ay isa sa pinakamadali at pinakamurang upgrade sa kalusugan na maaari ninyong gawin. Maaari ninyo itong bilhin na dinurog na o kayo mismo ang magdurog gamit ang isang coffee grinder. Ang lasa nito ay banayad at parang mani at hindi ito napapansin kapag hinalo sa ibang pagkain. Ihalo ito sa inyong umagahang oatmeal o yogurt. Bagay na bagay ito sa mga sikat na brand ng Greek yogurt. Ihalo sa smoothie o ibudbod sa salad. Maaari rin itong gamitin bilang pamalit sa itlog sa pag-bake ng muffins o tinapay. Ikwento ko sa inyo si Nanay Elena, isang 72 taong gulang na kliyente mula sa Tagaytay. Si Nanay Elena ay isang masiglang babae na mahilig maglaro ng tennis, ngunit labis siyang nag-aalala sa kanyang huling bone density scan na nagpakita na malapit na siyang magkaroon ng osteoporosis. Nakakaranas din siya ng matinding panunuyo ng ari na nagdudulot sa kanya ng discomfort at nakakaapekto sa kanyang kumpiyansa. Nag-aalangan siya sa HRT at naghahanap ng paraan na nakabatay sa pagkain. Sinimulan namin siya sa araw-araw na pagkonsumo ng 2 kutsara ng dinurog na flaxseed na hinalo sa kanyang umagahang Greek yogurt. Sa kanyang follow-up,
Pagkatapos ng 6 na buwan, iniulat niya ang isang kapansin-pansing pagbuti sa kanyang personal na kaginhawahan. Ngunit ang pinakakapanapanabik na balita ay dumating 1 taon pagkatapos ng ang kanyang follow-up bone scan ay nagpakita ng stabilization ng kanyang bone density, hindi ito lumala. Bukod dito ang kanyang LDL cholesterol, ang bad cholesterol ay bumaba ng 10 puntos. Para kay Nanay Elena, ang simpleng karagdagan na ito ay isang empowering tool na tumulong sa kanya na mas magkaroon ng kontrol sa kanyang proseso ng pagtanda. Huminto muna tayo ulit at magkumustahan. Kayo ba ay dumaraan sa mga pangmatagalang epekto ng menopause? Marahil ay mayroon kayong mga alalahanin tungkol sa kalusugan ng inyong buto o napansin ninyo ang mga pagbabago sa inyong balat at tissue moisture na hindi na pag-uusapan. Isang karangalan kung maibabahagi ninyo ang ilan sa inyong karanasan sa comments. Ang ating komunidad dito ay isang lugar ng suporta. Kung ang seksyon na ito tungkol sa pag-armonya ng hormones, gamit ang flax seeds ay nakatulong sa inyo mangyaring ipakita ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-type ng 1. Kung hindi ito gaanong nakatulong o may iba kayong inaasahan ng isang 0 ay magiging napakahalagang feedback para sa akin. Ang inyong opinyon ay tunay na mahalaga. Sa wakas dumating tayo sa ating pangatlo at marahil pinakamagandang simbolikong paksa, ang enerhiyang pambabae. Ngayon kapag ginagamit ko ang terminong ito, hindi lang libido ang tinutukoy ko, bagamat bahagi rin yon. Tinutukoy ko ang kabuuan ng panloob na ilaw na yon, ang kislap ng sigla na bumubuo sa kung sino ka. Ito ang iyong passion para sa iyong mga hobby, ang iyong pagkamalikain, ang iyong pagnanais na kumonekta sa mga mahal sa buhay, ang iyong sigasig sa buhay mismo. Isang karaniwang reklamo na naririnig ko mula sa mga kababaihan na higit sa isa ay nararamdaman nila na ang kanilang kislap ay kumupas. Nakakaramdam sila ng kawalan ng gana na hindi nila maipaliwanag. Madalas ang problema ay hindi psikolohikal, ito ay cellular. Habang tayo ay tumatanda ang ating katawan, ay nahaharap sa dumaraming pasanin ng oxidative stress at talamak na pamamaga. Isipin ito bilang isang mabagal at tuloy-tuloy na proseso ng pangangalawang sa antas ng selula. Ang pinsalang ito ay sanhi ng mga free radicals, mga hindi matatag na molekula na sumisira sa mga selula protina at DNA. Ang stress na ito sa antas ng selula ay isang pangunahing dahilan ng proseso ng pagtanda at maaaring magpakita bilang pagkapagod maputlang balat at ang mismong pakiramdam ng isang nabawasang panloob na ilaw. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay tanggapin na lamang ito bilang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit ngayon alam na natin na maaari tayong lumaban gamit ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata ng kalikasan, ang mga antioxidants. At ang ating pangatlong pagkain ay isang antioxidant superstar, isang elixir para muling pag-alabin ang enerhiyang pambabae na yun ang pomegranate. Sa loob ng maraming siglo ang pomegranate ay naging simbolo ng pagkamayabong buhay at sigla sa iba't ibang kultura at ipinapakita na ngayon ng modernong agham kung bakit. Ang mga pomegranate ay puno ng isang natatangi at napakalakas na uri ng antioxidants, particular na ang punicalagins at anthocyanins. Ang punicalagins na matatagpuan sa katas at balat ay napakalakas na ipinakita sa mga pag-aaral na ang pomegranate juice ay may mas mataas na kapasidad ng antioxidant kaysa sa red wine green tea o blueberry juice. Ang mga compound na ito ay direktang nilalabanan ang mga mapanirang free radicals, pinoprotektahan ang iyong mga selula mula sa stress at pinapakalma ang pamamaga. Ito ay may epektong nagpapasigla sa iyong buong katawan. Sa pamamagitan ng paglaban sa oxidative stress, tinutulungan mo ang iyong balat na kumikinang mula sa loob. Sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga, sinusuportahan mo ang kalusugan ng kasukasuan at pangkalahatang kaginhawahan. At sa pamamagitan ng pagpapabuti ng daloy ng dugo, isang benepisyo na maganda ang synergy
Sa beats na tinalakay natin, pinapahusay mo ang paghahatid ng oxygen at sustansya sa lahat ng dako na direktang nangangahulugan ng mas maraming enerhiya at isang panibagong pakiramdam ng sigla. Ang pagtanggap sa pomegranate ay isang masayang gawa ng pag-aalaga sa sarili. Ang pinakamabisang anyo ay ang mga sariwang arils, ang parang hiyas na mga buto at 100% purong pomegranate juice. Tiyaking suriin ang label sa mga juice upang matiyak na walang idinagdag na asukal o iba pang pampuno. Gusto mo ang puro maasim at makapangyarihang esensya ng prutas. Subukang kumonsumo ng halos kalahating tasa ng sariwang arils o 100 hanggang 50 meters ng purong juice araw-araw. Ang mga arils ay maganda kapag ibinubudbod sa mga salad yogurt o kahit sa mga savory dishes tulad ng roasted chicken. Ang juice ay maaaring inumin ng mag-isa haluan ng sparkling water para sa isang maligayang spritzer o gamitin bilang base para sa isang smoothie. Ang pag-alis ng buto ng pomegranate ay maaaring mukhang mahirap, ngunit isang simpleng paraan ay hatiin ito sa gitna at paluin ang likod ng balat gamit ang isang kahoy na kutsara sa ibabaw ng isang mangkok ng tubig. Lulubog ang mga arils habang lulutang ang puting balat. Naalala ko si Ginang Susan, isang 65 taong gulang na retiradong artist mula sa Baguio City. Pagkatapos iwan ang kanyang abalang karera, naramdaman niya ang isang malalim na kawalan ng sigla. Sinabi niya sa akin, "Tuod Tramila, pakiramdam ko ay mula sa makulay, naging itim at puti ang buhay ko. Nawala ang sigasig na dati niyang taglay para sa kanyang mga hilig tulad ng pagpipinta at pag-aalaga sa kanyang hardin. Bukod sa aking iba pang mga rekomendasyon, hinikayat ko siyang simulan ang kanyang umaga sa isang maliit na baso ng purong pomegranate juice na itinuturing itong isang pang-araw-araw na ritual upang parangalan ang kanyang sigla. Maaaring ito ay masyadong simple pakinggan, ngunit ang psikolohikal at pisyolohikal na epekto ay malalim." Pagkalipas ng ilang buwan, pumasok siya sa aking opisina na may panibagong kinang. Sinabi niya na hindi lang napansin ng kanyang mga kaibigan kung gaano kaganda ang kanyang balat, ngunit sa wakas ay kinuha na niyang muli ang kanyang mga paintbrush. Naramdaman niyang bumabalik ang kislap na yon, isang panibagong pagkahumaling sa kagandahan sa kanyang buhay. Ang pomegranate ay naging kanyang personal na simbolo ng panloob na muling pagsilang na yon. Mag-check-in tayo sa huling pagkakataon. Kailan ang huling beses na naramdaman ninyong tunay na masigla at puno ng buhay? Ang konsepto ba ng enerhiyang pambabae o ang inyong personal na kislap ay isang bagay na sa tingin ninyo ay nabawasan sa paglipas ng mga taon? Ang inyong katapatan dito ay maaaring lumikha ng isang malakas na koneksyon para sa iba pang nagbabasa. Kung ang huling mungkahi sa pagkain na ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon o isang bagong ideya, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1. Kung iba ang inyong hinahanap, ang isang 0 ay makakatulong sa paggabay sa aking mga susunod na content. Binabasa ko po ang bawat isa sa inyong mga komento. Habang tinatapos natin ang ating pag-uusap, pagnilayan natin ang ating mga natuklasan. Nakita natin kung paano ang simple at makapangyarihang beetroot ay maaaring maging isang game changer para sa inyong circulatory system na nagpapalakas ng nitric oxide upang suportahan ang malusog na presyo ng dugo at enerhiya. Nalaman natin kung paano ang simpleng dinurog na flax seeds ay maaaring mag-alok ng banayad at nag-aarmonyang suporta para sa bagong realidad ng hormonal ng inyong katawan na nakikinabang sa inyong mga buto-puso at personal na kaginhawahan. At natuklasan natin kung paano ang sinauna at magandang pomegranate ay maaaring magsilbing isang mabisang antioxidant elixir na lumalaban sa cellular stress upang muling pag-alabin ang inyong panloob na sigla at maningning na enerhiyang pambabae. Hindi ito mga komplikadong reseta. Ito ay mga imbitasyon. Ito ay mga simple abot-kaya at masasarap na paraan upang makipagtulungan sa inyong katawan upang alagaan ito
ng malalim at upang parangalan ang kahangahangang paglalakbay na pinagdaanan nito. Ang pagtanda ay hindi isang sakit na kailangang gamutin. Ito ay isang pribilehiyo na dapat ipagdiwang. Ito ay isang kabanata ng buhay na maaring punuin ng mas maraming karunungan, mas maraming kagalakan, at mas masiglang kalusugan kaysa sa inyong inaakala. Ang huling aral na nais kong iwan sa inyo ngayon ay ito: ang pinakadakila at pinakamalalim na pamumuhunan na maaari ninyong gawin ay sa inyong sariling kalusugan. Ito ang nag-iisang yaman na nagbibigay ng gantimpala sa bawat sandali ng inyong buhay. Ito ang pundasyon kung saan nakatayo ang inyong mga relasyon, inyong mga hilig, at inyong pamana. Huwag hintayin ang isang diagnosis upang maging arkitekto ng inyong sariling kagalingan. Magsimula ngayon. Magsimula sa isang pagkain. Magsimula sa isang meal. Bawat positibong pagpili ay isang radikal na gawa ng pagmamahal sa sarili na umaalingaw-ngaw sa buong buhay ninyo. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Alin sa tatlong makapangyarihang pagkaing ito, beetroots, flax seeds o pomegranates, ang pinaka-excited kayong subukan? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Ang inyong paglalakbay at inyong mga intensyon ay nagbibigay inspirasyon sa lahat sa komunidad na ito. At kung nakahanap kayo ng halaga at pag-asa sa ating pagsasama ngayon, lubos kong ikagagalak kung pipindutin ninyo ang subscribe button at ibahagi ang impormasyong ito sa isang kaibigan, kapatid, o inasino mang babae sa inyong buhay na karapat-dapat maramdaman ang kanyang pinakamahusay na sarili. Tandaan ang inyong kalusugan, ang inyong tunay na yaman, at hindi pa huli ang lahat upang maramdaman ang pagiging kahanga-hanga at masigla.